nag-post kahapon si Daryl Yap sa kanyang Facebook account. At ang post niya ay mahaba. Our film is now being reviewed. At kaya ang sigaw ng MTRCB ay isang kasinungalingan. Siyempre, alam naman natin na mang-aawit si Jake Cyrus. So, normal lamang na siya ay aawit sa kanyang mga videos. So, si Chapel Ron ay babae. Siyempre, pag inawit ni Jake Cyrus, lalaki na yung version. Ang dami pa din talagang hindi nakaka-appreciate ng gustong gawin ni Jake Cyrus. Sinalang siya para maging guest Star Patroller. Di ba sa TV Patrol, naglalagay sila ng mga artistang... Ang item na pala na pinareport sa kanya, yung last night kay Tita Gloria Romero. Pag ano niya ng mga pangalan ng mga artista, mali-mali. So binash siya ng todo-todo kasi parang naging dating daw, parang disrespectful. Back to item na doon. Hindi, discuss natin yan! Marites are friends, di ba? It's Thursday. Parang di nyo, kaibigan natin si Marites. Ay, talaga? Thursday na lang pa mga Marites, kaya na po live and kicking ang Fab 4. Bago ang chika na intrigahan. Bati muna kasi good morning, good afternoon, good evening, good morning night. This is your Dean Junardo. At ako po ang inyong unbettable professor, Ambet Nabus. At ang inyong PhD, Rose Garcia. Ganon! Ang inyong Mega Marites lecturer, Mr. Fu. And welcome to Marites University! Ayun, meron! Ito nga, nagkakahirapan. Ano nagkakahirapan ng ano? May paghihirap na nagaganap? Oo, di ba? Hindi nga meron nga ano eh. Wala nga. Meron na. May awarding ceremony nga kanina. Meron na. O dahil dyan, nagpapasalamat po kami sa ating mga kamarites na patuloy na tumatangkilik sa Marites University. Kung bago pa lamang po kayo sa MU Entertainment Channel, don't forget to like, share, and subscribe para hindi nyo ma-miss yung ating mga weekly episode at syempre, yung iba pa natin mga showbiz-related content. Yan. Okay mga Marites, bago tayo magsimula, i-acknowledge muna natin ang message ng isa sa ating Marites Awardees na si Cecilia Rodriguez. Ang tawag! Basahin po rin. Hindi Celia ha? Ayan, ito. Cecilia. Ayan. Basahin natin. Dear people behind Scott Media, I would like to respectfully decline your invitation for Thursday's live Marites University show. Nonetheless, I would like to take this opportunity to thank you all for the support that you extend to the Fab 4 ensuring a fun-filled show. I love how you have put together 4 individuals who specialize in showbiz-related stories, some many years back and some very recent. It just goes to show how credible the Fab 4 are in their stories and comments. Each show is totally entertaining. I have been watching MU from the very start and I will always support your show. Again, thank you for all the hard work that you put into each episode to entertain us and make us eager for more. Yes. Please keep up the good work, MU team. Yeah. Thank you naman, Cecilia. English si Cecilia Rodriguez. At batiin rin natin ng belated happy birthday si Gina Ramirez from Western Australia na lagi rin pong nanonood ng show. Yes. Happy birthday! At syempre, batiin na rin natin pasasalamat si Lani Michelle. Lani Michelle! Thank you so much. Salamat! Oo, na-award na ni Ambet. May awarding ceremony kanina. By the power bomb. Thank you, Lani Michelle. Mamaya tayo babato, di ba? Okay mga Marites, ito na po, ang dami na po naghihintay. Mga waiting, ating friends. Ito na po ang isang linggong Chismis! Ito mga Marites, Marian Rivera on her new hair, Dubai trip, at ang kanyang 2025 PhD. Hindi ba napakaganda? Hindi ka po sa primetime Queen Marian Rivera. Kasi nag-renew siya ng kanyang another year for Lux Slim ni Miss Ana Magkawas ng Ecran Deluxe
silicone sunblock screen. Ginagamit mo yan. Ako Yes. talaga, nagagamit ko siya. Maganda talaga siya. So, bali second year na ni Marian. Yun, tapos, syempre maraming nagulat kasi nga, ay, new hair, short hair. At, sabi ko, pakula ganda. Sabi niya. So, tinanong siya, ano yung kumbaga, anong inspiration behind that short hair? Di ba kasi, common sa babae kapag nagpa-short hair, May statement. oo, it's either broken-hearted or may mga pinagdadaanan. Or buntis. Talaga, bagay. Maraming jaunties na nagkapakat ng hair. Sabi naman niyan, siya, I am so in love. Yes. Ay, parang bagong-bago naman. Sabi niya, alam mo na, every year in love lang. Pero yun talaga, pinanindigan niya. Because she's so in love, kaya daw siya nagpa-cut ng hair. Although, parang plano na talaga niya na, by 2025, siguro, new year, so new hair. And then, aside from that, syempre, ngayon lang ulit siya naka-chikahan ng entertainment press, saka mga vloggers. So, nakwento nga niya na kagagaling lang nila sa Dubai. Doon sila nag-New Year actually. Sinalubungan New Year ni Ding Dong, ni Zia, at saka ni Sikto. Sobrang enjoy daw talaga. As in, sobrang enjoy daw sila sa Dubai. Binalikan kasi nila, isa ito sa location ng kanilang prenup na pictorial noon. Tapos ngayon, kasama na nila si Sikto at saka si Zia. Then, syempre 2025 na alam naman natin, napakabongga ng 2024 ni Marian, di ba? As in, nanalo siyang Best Actress at medyo Tuloy-tuloy ang panalo niya ng Best Actress. Ang daming mga award-giving body din na mga nagbibigay. gawad-gawad, something. Tapos, Miss Rose, ayan. Tapos, bukod doon, yes. Okay. May binabasa po kasi ako. Si Dondon kasi. Si Dondon may kasalanan. Madali. Alam niyo si Dondon, yung makeup artist namin, hindi siya Marites University. Attitude University. Anyway, yun na. Actually, ako nagtanong kay Yan. Sabi ko, di ba pressure, nakaka-pressure na coming from yung last year na parang sobrang halos perfect kung titingnan mo yung year ng 2024 niya nag-start sa Rewind. Kung saan, alam naman natin, sila yung highest until now. Second na sila ngayon. Na film, sa Film Fest. Di ba? Sila yung merong pinakamalaking highest grossing. Then, tuloy-tuloy na siya. Sabi niya, may pressure ba this 2025? Anong plano? Sabi ni Marian, yun daw ang hindi niya ugali. Ang magpa-pressure dahil basta kung ano dumating, kung ano gagawin niya, lahat yan. Pero ito na, sa mga Marian fans and Domian fans na rin, magkakaroon ng dalawang primetime show siyan. Dalawa? Pero hindi pa masabi syempre, di ba? Dahil under usap-usap pa yan. Pero yun ang sigurado, bukod sa movie rin. So, tinanong ko kung sila ni Ding Dong magkasama na ba sa teleserye kasi hindi na namin pareho matandaan kung ano yung huling serye nila. Pero sabi niyan, kapag may serye, wala movie. Pag may movie, so most likely, baka movie again. Kung Why not? this year. Yan. Basta ang daming kwento actually. Tapos, ano din siya, alam naman natin yun given na, very hands-on mommy, talagang taga-hatid, taga-sundo halos ng mga anak. At halos every night, meron siyang Bible study. Para Every kay night? Sikto at kay Zia. Okay. Kasi na rin, medyo nare-renew ang kanilang faith. Every Sunday talaga, they make it a point to go to church, mag-Sunday school si Zia, si Sikto. May mga ganyan na. In fair. Sorry, nawala ako. Yung buhok walang rason. Wala. I'm so in love lang siya. Sabi niya. Saka parang plano niya na
2025, siguro dahil New Year, New Look, di ba? Bagay na bumagay naman Bagay sa kanya. May dagdag ko lang doon kasi napag-usapan nga yung tungkol sa pagiging hands-on mom. Nung yung biyahe nila sa Dubai, silang 4 lang ha. Walang Ibig sabihin, alalay. O silang nagbibit-bit ng mga maleta, nag-aayos si ng... Rose doon. Hindi nakahabol. Pero nakakatuwa yun. Pwede naman. Nakakatuwa lang yun kasi parang may special clause pala na sa kanya sa bawat kontrata niya at project na pag natatapat o natataon daw na may mga special na may mga events. school events sa school, kailangan naka-prioritize yung mga sa Mga eskwela ng bagets, bata. Kaya naiintindihan daw ng lahat ng mga kumukuha sa kanya yon. Na nakaka-believe kasi may kinukwento siya about kay Zia na naging speaker tapos nung sinabihan siya ng anak niya nang hindi na siya mag-speak Kasi wala siya. kung wala siya. Kaya pinamove niya yung supposed to be event parang, doon sa isang endorse may event niya. doon sa isang endorsement. Oo, na naunawaan naman nung ano. At saka hindi ba natatandaan yun, nung gines natin siya dito, parang galing siya sa school or Yes. papunta siya sa school. Matakay na yan, no compromise pagdating sa mga anak. Yun talaga. Ang ganda, ang husay. Tanda mo yan, Rose. So, at nung tinanong ko, Compromise talaga yan. and yes, mga Marian fans ikaw, yan, hindi niya nabibilang pa niya ang lahat ng endorsements niya. Oo, pero ayaw niya sabihin kasi Dami, ng BIR. Pero maraming parating pa ngayong taon na to. Actually, unang buwan pa lang, ayan na, meron ng renewal. Kaya most likely yan every month. At saka hindi niya pinipilit yung mga bagets pag ayaw. Wala ba may kinukuhang commercial? Di ba natin nabanggit niya sa interview natin na halimbawa merong pagkain. Papatikim niya muna kay Yes. sa anak niya. Pag hindi gagawin. Pag gusto, okay, go i-endorse. At bilang last, tomorrow na po, ang ipapalabas na sa Netflix yung Balota. Sabi Correct. niya. Nakita ko na. At another last, kung gusto niyo malaman ano ba ang beauty secret lalo na sa Ayun na. umaga. Ano talaga, sabi niyo, ayan, nalaman na tuloy ko ano yung sikreto ko. Kasi di ba nga naghahatid siya. So parang ang dating na, parang bagong gising lang, fresh lang. Nag-apply lang siya nung Nung lotion. sunscreen. Pinapakita niya talaga yung na Icran. pinapakita niya pati kay Miss Ana na, ito evidence. Plus yung kanyang makeup na Kiko, kung ano man foundation. Yun na. At siya ang nagpapaligo sa dalawang anak Umarive niya. na ba yung Kiko mo? Sino ba si Kiko? Yan. So yung congratulations, Marian. Correct. Para malaman niyo pa, meron kaming interview kay Marian na sa YouTube channel po natin. Sa mga hindi pa nakakapanood. Pag hindi pa nakakapanood, makikita niyo po, mag-scroll lang kayo Nakasaya dyan. nun. Panoorin niyo. Andyan Okay. exclusive yan ng Marites University sa MU Entertainment Channel, yung interview with Miss Marian Rivera. Tawan-tawa nga ako sa kanya kanina dahil yung nag-host ng program na magtatanong pa ako. Sabi, sige, gusto mong madaho sa Marites? Sabi niya. Sabi niya. Oo. Close line nun ni Marites. Okay. Okay, ito mga kamarites, ito. Ryan Cayabyab, ikinuwento kung paano nakakolab si SB19 si Stell ng SB19. May interview po tayo dyan. Natanong po yan sa press ko ng pre-Valentine concert. Nila Ogie, ni Louie Campo at si Ryan Cayabyab sa Soler North sa February 13. Yun. At isa sa guest nila dyan, si Sofronio Vasquez. Si Soft lang na. Sophie ba talaga? Hindi soft lang. Wala lang. Ano yung Sophie? Sofro. Gusto ko Sofro. Ang tawag sa kanya mga kababa niya soft. Soft? Malambot? I like the voice. Kayo talaga. Ano ba tayo? Panoorin po natin tong ano. Ay, may Ay, may pabili. pabili. Ako nagtanong niya para ako nakapagtanong niya. Ayaw ni Regine. Kasi sumama siya dun sa tapos kay Regine, wale. Ayan. Sabay ba? Parang issue kayo. Parang sabay. May maunin kay Regine. Oo, sabi ko, Ayan. sabi ko, try nyo. Kasi napanood ko siya Ayan, sa tested yun. taas ng boses. Napanood ko siya sa isang palabas. Yes. Sa YouTube. Ito ay kasi nung time na COVID pandemya. Kinanta niya, Defying Gravity. Sabi ko, ano yan? Bakit taas ng boses? Grabe! Anyway, sabi ko, sana po din niyo siya dahil papakanta ko yung Sometimes Somewhere. Ang hirap noon. Aba, gusto niyang kantahin yung
version ni Regina sometimes. Sabi ko, ang taas ng Regina. Yung concert nila noon yun, di ba? Ang rehearsal namin, kay ni Regina kinunta niya. Isang pasada, perfect. Ikaw na gustong kumanta ng version ni Regine. Parang hindi nagre-react si Ogie. Hindi kasi nga, nagsalita rin siya, gusto nila makakulam yung baguhan. Kasi nga, alam mo naman silang bats, di ba? Wala ba sana tinanong mo kung may sama ng loob si ano? Wala naman siguro. Wala ba? Wala. Sabi niya kaibigan ko si Fiang. Ay, iba pa yun. Iba pa yun. Iba pa yun. Dito yung Diba kasi di ba may issue na yung kay Regina, kay Regina concert. Tanong kasi concert nila. Yung in-announce na kasama si Stella, tapos biglang binago. Lalo pat nagbilihan ng mga ticket. Sila nag-offer ng refund. Baka si Rose ang Tama lang naman yun. Sa press con noon. Hindi mo ako... Basta Regine, hindi. Ha? Grabe ba sa Regine? Hindi ako close. Pero hindi naman nagtamdam si Regine, hindi naman. Kaya lang, yung mga fans, mauunawaan mo, nasabi nila, lagi naman kasi napapanood na din kasi si Regine. So, kung may Estel nga naman na makakaduet niya, bago yun sa kanila. Natama lang naman. Yan. Di ba alam mo naman si Estel? Ano naman si Estel? Bakit? Ito, basta panoorin niyo po yan. Gusto pa, yung mga sabi nila, may guest sila, meron pa silang guest na mabaguhan din. Yun na. Si Ogie ba nag-produce ulit? Isa ba ito sa kasama mga sa maraming team. A-team. Yung team niya. Okay? Tsaka si Paolo Bustamante ba? Si Paolo. Ang direktor ata. Malamang kasi pag si Ogie. Yes. Paolo kasi namin yan. Nanonood lagi si Paolo Bustamante. Paolo yung ticket ko ha. Kailan kami pupunta sa 5? Anong sa 5? Yung restaurant niya. Ano yung restaurant si Paolo? Paolo our friend. Yan na ha, Paolo ha. Pag hindi ka pa na-pressure niyan, ikaw na ang dahu. Okay mga Marites, ito. Incognito, patayan series lang. Pro, paano ito? Bakit patayan? Yan nga ang latest reaction ng mga nakakanood. Kasi bongga nga naman yung pasabog nung first week ng Incognito. Kasi ang ganda ng skwento. Ang nangyayari pala, nakadepende sa kung sino yung... Kasi yung mga kasamang artista na kay like si Elijah Canlas, pinatay na. Si Jane De Leon, patay na rin. Talaga? Yeah. Si Al Jordan, di ba, na-deads din? Sa umpisa pa lang. Kasi guest role naman. Pero itong akala natin, tatagal itong sina Elijah, sina Jane. Pero nga, ano lang pala sila? Tegi, parang chapter ba? Episode? Episode. Parang, ang nangyayari daw, kung sino lang yung may episode na yun na may mga bagong artista. Kaya sabi, patayan series lang ba to? Kasi nakadependa daw yung kwento. Although naman sa huling episode na napanood ko sa Netflix, yung episode 10, may mga pinapakita ng kanya-kanyang istorya yung bawat karakter. Like backstory. Backstory ka. Like si Kayla, adapt siya nung dalawang LGBT na babae na nag-inspire doon sa dalawa. Kalimutan pangalan ng artista. So kung sino yung nasa poster, yun lang ang staple doon. Although wala pa si Marisa, ang dami nag-aabang kay Marisa. Wala pa siya sa episode 10? Wala pa. Naka-episode 10 na, wala pa siyang pinapakita. Pero may teaser or trailer na pinapakita na bumabaril-baril ang loka na nakabikini lang habang nasa... Si Anthony Jennings wala pa rin. Nandun na. Since day 1. Since episode 1. Hindi kumakain naman si... Walang mani pang pinag-uusapan doon. Wow pa lang mani na nasa BMX. Ganun pala yung ano. Ano bigla wow pa lang mani na nasa BMX. So, yun ang reaction ngayon ng netizen. Yun ang reaction ngayon ng mga netizen. Kasi although maganda talaga. Si Daniel Padilla, isang may sariling storya. O diba? Although doon sa episode... Bago mo nagkukwento talaga ako. Doon sa episode, tatay niya si Chris Villanueva, pinatay rin. Kaya lang siguro baka may flashback. Kaya babalik pa. Para makabalik ng taping. Nandun pa rin yung credits Diba? At si Bel Mariano pinatay din. Sobrang pagkamatay, pinutulan ng daliri. Parang si Bel talaga alam ko, guess lang. Pero ang tindi nung ginawa niya doon kumpara doon sa mga ibang ginagawa niya. Napakano ng bata. Kasi nga ongoing na rin yung kanilang ano nga yun ulit? Red. How to spot a red flag? Yun. Red. Sino ka partner ni Bel Mariano? Si Donnie. Hindi mo kinoach, hindi mo masasabi agad. Na? Okay, mga Marites. Ito, Jack Roberto, napagtripan ng audience sa isang event.
Ano ito, Mr. Fu? Hindi, kasi, syempre, tuloy-tuloy ang buhay para kina Barbie Fortesa Siyempre. at Jack Roberto. So, si Barbie Fortesa may ginagawa. May ginagawa naman din si Jack Roberto. Isa na dito, sumalang siya sa isang event at umawit siya ng, nasa lyrics ay, umuwi ka na, baby. Ganyan. So, umuwi ka na, baby. So, syempre, alam mo naman, pag familiar yung song, yung audience sa kikikanta. Napagtripan lang naman siya kasi pinapalitan ng mga audience yung lyrics. At sinabi, umuwi ka na Barbie. Tapos in fairness, tinanong ni Jack, umuwi ka na Barbie. Host ka dyan. Hindi naman. Nakita ko lang. Tapos syempre, in fairness naman kay Jack, naman siya, hindi ba siya napikon, nakitawa lang siya dun sa pagsigaw ng audience ng Umuwi ka na, babe. Barbie. Umuwi ka na, Barbie. So yun lang naman, fun lang. Tsaka parang nag-guest din siya sa Showtime. Di ba? Yung authority ba? Yung mga bida, may mga miss na sexy, Sana kaya Ang dami niyang ginagawa, ha? Without us knowing, baka nagkamali ka na. They're taking us for a ride, Anong ride to? Roller coaster ba? Yeah. Hindi ko masabi. Pero si David Licaco, laging may mga comments sa post ni Barbie. Halimbawa, sino yung Korean na Nakapicture, nakalimutan ko. Basta may GMA. Kim Jisoo. Di ba may pinost si Barbie na parang niyakap ba niya o parang ganyan. Tapos nag-comment si David ng may mga ganon. May mga paandaran silang ganyan. Although ginagawa na nila yan dati sa Twitter or X. So ngayon sa IG. Oo. Baka siya ang gustong kayakap nung Korea. Parang siyempre parang gano'n. Siyempre react yung mga fans. Nag-react si David. Ako naman, parang gano'n. Charot. Bakit ikaw sa tingin mo? Posible nagbalik ka? May ganun bang Di naman. You never know. Sa bagay. Oo, 7 years is 7 years. Siyempre. Correct. Tsaka parang sila, yun nga, yung wala sila, not affected. Kasi, bagay, artista sila, so hindi naman ipapakita na apektado sila. Ang napansin ko, si Barbie, di ba, nag-release ng statement, may pa-statement. Pero, di ba, usually, pagka ganyan, kagaya ni Daniel, saka ni Catherine, after na nag-release yung isa, halos sabay. Ito, dead ba si Jack hanggang ngayon? Parang wala lang. Hindi siya nagpo-post. Kumbaga, kung titignan mo, parang hindi niya in-acknowledge yung post ni Barbie. Yung last check ko, parang they still follow each other. Let's stalker ka, ha? Knowing Rose. Check natin yung mga ganyan dahil, yun na yung pag hindi na nagpa-follow, ibig sabihin, hindi ko na ma-take na ayaw ko na siya makita ever in my life. Yan Sabi ni Marty, hi Fab4. Bakit daw po si Moira ina-unfollow ng several singers sa IG? Nabasa ko rin to kanina lang. So, ganun din. May papatanong din na parang, totoo ba na in-unfollow daw nila Eric Santos? Si Moira? Di mo chinek. Hindi ko na-check kasi nga maraga kanina. So, Eric Santos, etc. Not sure. Baka mamaya mali mabanggit ko. Anyway, maraming minention. So, in-unfollow na daw si Moira. Meron akong naisip, pero hindi pa naman pwedeng sabihin yun. Alamin natin. Baka Monday may update tayo dyan. So, to? Kasi para mga cornerstone to, no? Hindi ko alam. Baka. Pero, Teka lang, wala na ba si Moira sa cornerstone? Hindi ko nga alam. Halimbawa, Hindi naman siya cornerstone ever. Hindi ba? Ibang manager niya ever. Ni Moira? Oo. Hindi parang nagkaroon ng issue na parang umalis siya sa cornerstone, hindi ba? Moira ba? Siya. Si Moira? Hindi Morissette, ha? Morissette ang nasa isip ko, sorry. Cornerstone si Moira. Cornerstone. Si Morissette ang ever hindi. Pero still, kung halimbawa mawala sa cornerstone, bakit affected yung mga... Oo, nawala siya. Affected yung... Hindi, nawala siya sa cornerstone. Nawala siya sa cornerstone. I remember, yes. Parang naging natin yan, item eh. Oo. Blind item. Wala, ngayon ina-identify. Pero parang nawala siya. Nawala na siya. Si Morissette yung nasa isip mo. Si Morissette ang nasa isip ko. Nasabi ko, parang hindi nakakapagtaka. Huwag niyo natin problemahin yan. High Hope ng New York. Thank you. Issue yan. Kung talagang in-unfollow ng mga... Monday natin alamin. Nga ay naka-unfollow kay Moira. Sige, wait lang. Tabi mo si Eric. Check. Ako talaga. Tanungin ko si Eric. Ito, close sila ni Eric. I check on yan naman. If ever.
Okay mga Marites, tuloy-tuloy na po tayo. Bago natin i-update yan tungkol kay Moira na yan. So, Carlos Yulo. Saka unfollow. Ututo nga, sigaw ng netizens. Ano yun? Carlos Yulo, ututo, sigaw ng netizen. Ututo nga, ano yun? Manero nga, Ututo nga. Ayan, kasi nga, di ba, last weekend lang, natuloy na yung Philippine Sports Writers Association Award, yung PSA Awards. At pinarangalan nga doon si Kaloy Yulo ng pinakamataas na karangalan na binibigyan nito mga sports writers group. Oo. Siyempre, kasama na naman niya sa ceremony itong si Goldilocks. Si Chloe. Diba? It happened lang na nandoon din at binigyan din ng award yung brother niya, si Eldrew. Yung Eldrew kasi syempre, sumasali. Tsaka may photo sila together. Ayan. Sumasali-sali rin siya sa mga... Tsaka nananalo. Nananalo siya, di ba? Na parang siya nga yung future na gymnast na pwedeng pang ano natin. Tapos maganda naman, napansin ng mga tao doon at may mga nagbi-video nga na nakunan sila. Sa isang interview na ini-interview tong si Eldrew ng mga press, nagsabi siya doon sa kuya niya na parang sasabay ako, chuchu. Tapos biglang sinabi talaga ni Kaloy doon kay kay Goldilocks. Sabay ba natin to? Ganyan. Nag-react na naman yung mga tao kasi ano ba yan? Para ka namang hindi pa naman kayo mag-asawa. Kahit kapatid naman yun. Mag-asawa kayo. Oo nga, hindi. Pinapainit yung ulo ni Rose. Grabe kayo. Masyado daw. May daw yan. Pakita natin. Sorry, pero meron naman akong version na nabasa din dyan. Di ba yan nga, parang lumilitaw na parang kailangan pa bang mag-ask na permission. Pero may isang video, meron din nagsasabi na hindi daw totoo yun. Na kasi daw, alin ang hindi totoo? Yung tinanong pa si... Oo nga, may ganon. Tapos may nagsasabi na parang hindi daw kasi yun kumpleto, parang ganon. Sobrang saya daw nung dalawa. Kaya nakita naman. May video nga daw din. May video ba? Wala na. So anyway, dahil dyan, ito na. Finally, naisabay naman, naihatid doon sa bahay nila. Nagba-viral nga ngayon yung latest video na nandoon yung tatay, binaba na sa bahay nila. Binaba. Tapos hanggang lang, sasakyan, nagbababay, nagkakaway-kaway. Di ko alam kung sasabay saan sa interview? Hindi, pag-uwi. From the venue venue to the house. Diba? Hanggang doon sa dating bahay ni Hatid. Tapos lang yan ang nakita doon sa bagong video ngayon na nagkita sila magtatay. Yun nga, may ganun version ako nabasa. So hindi natin alam ano totoo. Baka ganon, di ba? Sabay ba natin to? Parang ganon. Oo, pero may video nga din kasi na tinanong niya. Yun yung lumalabas. Tapos may mga iba nagko-comment na tigilan nyo na yan. Hindi yan ganito, ganyan. Baka joke naman. Pero joke pa, sobrang tagal-tagal ng issue yan eh. Di ba? Pero tagal pa rin talaga niya. At least nakauwi sila pare-pareho. Pero si girl lang. Maloka tayo kung hanggang ngayon nandun pa sila. Teka lang, si girl, ano bang visa niya? Oo, di siya overstaying talaga. Di ba? Taga-Australia yan eh. Galit nung dalawa. Hindi lang. Question ka rin. Lalo pa nagtatrabaho dito or kumikita. Ano ba? Ano ba status na niya? Oo. May working siya, hindi ba? Working visa ba siya? Di ba? Ano na ba? Fiancé visa na ba? Ano na ba? Or resident visa na? Oo. Benefit niya ba yan bilang Olympic? Actually, nag-apply pa ng visa. Ang tagal naman yan. Nag-apply pa lang pero staying. Dahil dyan may surpresa kami sa inyong dalawa. Naimbitahan namin. Go! Itanong na natin ng diretso. Chloe, kailan ka uuwi ng Australia? Chloe Sarmiento, halika nga rito. Okay, dire-diretso tayo mga Marites. Wait, bago ka mag-dire-diretso, Dream. So, meron pa ba? Medyo nabagabag doon sa mga unfollow ng mga yan. So, I check Moira de la Torre. Kasi si Yen Constantino naka-unfollow. Hindi ko na din makita na pina-follow niya si Moira. So, I check Moira de la Torre. Moira's IG. Makikita ngayon sa IG ni Moira, 0 following na. Ibig sabihin, pero ito hindi ibig sabihin to na dinilit niya lahat ng following. Parang ang dine-deactivate yata to eh. So, lalabas 0 following. So, hindi natin alam sino na una nag-unfollow sa lahat. Kung si Moira o itong mga to. May drama si Moira na 0 following. Parang siyang pina-follow. Pero, hindi naman niya
Binura mga followers, niya tinanggal. Alam mo yun ang hamon ko dito sa mga to eh. May gumawa na ng ganito eh. Oo, pero tapos biglang yung dinelete niya lahat ng pictures. Nakahide kasi yun, di ba? Nalalagay sa... Sila isa soberano ba yan? Hindi, pwede mo, sila isa. May iba pa, may isa pa. Nakahide Dinelete lahat. Dinelete lahat ng post, dinelete yung pinapalo, pero hindi tinatanggal yung followers. Yeah. So, obviously kasi, kumikita sila dyan. Tama. Tsaka kailangan nila yan at Actually, this may point. nag-text may nag-message, sabi niya, yan yata yung pinariringgan daw ni Eric Santos yata, yan yung sa vlog ni kapatid na OG Diaz. Parang si Moira daw. Parang si Moira. Sabi naman, di umano. May problema ba kay Moira? Masama daw ugali. Nabasa ko lang. Ano ba? Honestly, dati ko pa rin Naririnig, yung ganon. actually. Oo. Nung hindi pa siya sikat, nung kontisero, kung sumasali pa lang siya sa Kahit nga nung may pangalan eh. Ako nga nalilito eh. Kasi si Moira, kilala ko yung ibang mga relatives niya kasi from Olonga po yan. So meron kaming mga common friends or common relative. So sabi ko, Christian din. Di ba si Moira naman isa. Tapos may mga ganun nga nakakarating na parang by their experience. Yeah. Parang hindi nga daw ganun ka-pleasant o attitude. Pero kasi ako, personally, hindi ko pa naman siya nakaka-work or kumbaga, pinaka-ano lang, yung ma-interview mo sa press con, hindi mo naman malalaman dun, di ba? Hindi ko memorize sa mukha. O nakasalubong mo ba siya dyan sa yan labas? Yan yung babae pag kumakanta parang lasing. Hindi binubuka yung bibig. Sumuka mo nga. Hindi ko kaya. Hindi, parang siya, Parang ganon. Yung yung ano yung... Ano kanta niya? Yung ginawa niya. Marami naman siya sikat na kanta. Pero hindi ko na rin matandaan. Di wala. Kasi hindi niya panahon kasi. Okay. Ito na. Diretso na tayo kay Mark Heras. May bago ng manager. Talaga? Ayan na. Oo, hindi kasi biglang merong isang ilabas natin. May isang agency na naglabas na ito nga si Mark Heras ay ayan. Na under na ng Alon Artist Agency. Alon! Tapos sinabi dyan na Kanino ang Alon? Bago lang yan. Actually, kakatayo lang nung Alon last year. Hindi naman Alan. Hindi Alon talaga. Kasi Alan na naman Jonas. Ang daming nag-wanted kay Alan Jonas. Hindi, Alon Artist Agency. So, ang pinaka-head niya si Paolo Valconcha. Kilala ko yan. So, tinanong ko siya. So, sabi ko, sa'yo na si Mark Heras. Parang nagkausap daw muna sila parang sa chat na binigyan naman daw siya ng go signal ni Mark na i-book na sa mga racket si Mark. Pero kailangan pa nilang upuan kung ano ba magiging management nila ni Mark. So si Paolo ay nakasama ni Mark sa GMA dahil si Paolo ay dating backup dancer ni Mark Heras. Siyempre, tinanong ko na rin si Paolo, pero may kinalaman ka ba sa pagsayaw ni Mark sa Apollo? Wala daw. Sabi ko, kasi may comeback siya doon. Yes, may comeback. Meron ba? Sabi niya. Ngayong Valentine's yata. Meron. Pero wala rin siya kinalaman doon sa una at wala naman din siya kinalaman dito sa Kasi nga, di ba, si Mark ay siya na mismo ang nagbubook sa sarili niya. Kaya nga, kaso meron na siyang Alon. Talaga? So, pero co-booking ano lang. Head ng Alon. Si Paolo. Yung Paolo na dating backup dancer. Ito ba yung namit natin dun sa Ay, hindi. Wala. Hindi ko pa namin to. So, anyway. So, tinanong ko siya. Sabi niya, nag-go signal na daw si Mark na sige, pwedeng i-post yun na under siya ng Alon at pwedeng siyang i-book. Kontakin through Alon. Pero hindi pa daw nagkakapirmahan at hindi pa nag-uusap kung anong klaseng management ang pipirmahan. Kasi posibleng online lang. Posibleng hindi kasama ang TV o ang pwedeng movies. Pwedeng endorsement lang. So, hindi pa nila pag-usapan. Or dancing lang sa Apollo. O kaya pwedeng nagkakat lang ng ribbon. Pwede. Tapos ka-dinner na ni kaya kung kay Albert, diba? Mga ganun lang. Diba? Malaki yun, Ang alin? Yung sasamahan mo lang kumain. Tapos mag-cut ng ribbon. O kaya mag-toss ng bola. Naku, wala kang kinakat na ribbon minsan kung makasasamahan lang kumain. Parang naman merong photo op. Alam mo naman ngayon, iba na. Yung Alon na yan, sana hindi nakakalunod yan, ha? Mukha namang hindi. Pero hindi siya yung, di ba kasi choreographer din yun ni Tita Jeline yata kasama. Remember yung pinuntahan natin na kung nasan si Mark na... hindi nga, hindi yun. Talaga yun. Hindi yun. Kilala ko si Paolo. Kasi parang siya din ang
Hindi. Merong si Paolo, yung Alon, bago lang yan. Tapos meron siya ng mga P-pop na pero hindi pa natin masyadong pero may mga P-pop na rin. Basta doon sa susunod niyang booking sa Apollo, papanoorin ko andun ako. Na-invite ako doon. Mabalita mo kung anong I-video ko. I-video niya. Okay, sige. Basta pwedeng kuhanan, di ba? Okay, ito naman. Gladys Reyes at Christopher Rojas at 32 years of marriage at tapos sasalita sa tungkol sa kanyang restaurant at sa kanyang vlog and more. HD? Yes. Kasi nga, alam niyo kung close kayo kay Gladys, mapapansin niyo every January, nagkapatawag yan. Most of the time. Kasi ito yung kanilang anniversary ni Chris ng togetherness. Yes. Would you believe they are already 32 years of togetherness? Diba? Oh. So, 32 years kasi 20-something years silang magjowa. Talagang sila yung nag-define dun sa yung long relationship di ba? Na-prove talaga nila na at first jowa yan ni Gladys. No. So, yan. So, aside from that, parang pa-Thanksgiving na rin nila kasi fairness naman itong mag-asawa na to, ako personally nga, na-witness ko to mula mga bagets pa, Mara Clara Days, kung paano yung hard work talaga nila. Puro hard work talaga. Lalo na to si Gladys, nako lahat papasukan niyan. Nung media con nga matawa-tawa ka ako na tatawa talaga kayo. Kasi meron siyang, bukod sa kanilang bagong restaurant, ang Dutch Diner, na ang original brand sa San Pablo. Santa Rosa. Laguna. Kaya kung saan Santa Rosa ba? San Pablo. Santa Rosa. San Pablo, Laguna. Kung saan ito yung Di sure. Ito ito kasi yung Correct nyo nga ako. Ako lang alam ko Santa Rosa. alam ko kung saan. Kasi nga daw malapit sa Tagaytay. Ito yung ito yung hometown. Taga San Pablo si Arden. At San Pablo. Basta anyway, sa Laguna. Sa Laguna yung first branch. So, yun. Tapos meron din sila dito sa Brick Road, sa Kainta Mall. Pero sa labas, hindi sa loob. Okay? That's Diner, inspired by That's Entertainment. Yes, obviously. Pero masarap po ang pagkain dahil ang pinaka-chef dito ay si Christopher Rojas. Relo ko lang ang nakita, Yun. May flaming chicken pa nalalaman niyang si Gladys. Peke yan, no? Hindi, aside from that, inilaunch na rin niya ang matagal na nabinbin na YouTube channel niya. Yes. So, medyo hype si Gladys ngayon. Full energy sa kanyang YouTube channel kung saan meron na siyang mga na-interview na si Uge, sa kanyang BFF na si Carmi Martin, at si Maricel Soriano. At ang isa sa plano niya, kung hindi ito nagawa ng sino man, mukhang si Gladys nga makakagawa. Kasi last year, sa ganap din naman niya nangyari to. Plano niya mag-face off silang tatlo. Si Angelo De Leon at si Claudine Barreto. Alam mo, famous. kung nandiyan ako, meron ako itatanong siya kung i-guess niya yung isang artista na hindi niya makalimutan na nakasama niya na tinarayan siya. Who is? Sikat na artista. Pero Huwag mo na blind item. Sabihin mo na. Huwag na kayo. Huwag mo magalit siya. Blind item. Diyos ko si Gladys pa. Tanongin ko nga. Doon sa Gladys Reyes na channel niya talagang, ang ano nun is Glad to be with you. Isang ganda ng title sikat na actress na tinarayan siya. Huwag mo na blind item. Yan. San Pedro, Laguna. San Pedro. Hindi San Pablo. Hindi San Rosa. Mas malapit-lapit na. Malapit-lapit na. Thank you sa ating 1K live viewers. Thank you sa 1,000 live viewers. So anyway, yun nga. So may bago, actually yung vlog niya, nasimulan na niya 5 years ago na yata or before pandemic. Pero hindi na niya na-continue kaya meron ng more than 20k subscribers. Yes. So tinuloy-tuloy niya to at ano to? Yun namin. Tari na mga natin ayan kinonfirm. Nawala ako San Pedro Haraw. Yan. Hindi na. So ayan, ngayon tuloy-tuloy na to kaya supportahan nyo. Nako habang MediaCon, eto na, may mga pag-giveaway ang lola mo. So, dali na. I-like nyo na. I-subscribe nyo na. I-share nyo na. Para na mga lokal ako, subscribe kami lahat. Diba? Mega like. Ay, okay. Okay, ni-like na ni Kuya Amet. Okay, for you.
Sure ka na. Mega, Alam mo, no? sabi namin. Papakita mo na resibo, tapos bibigyan kayo ng giveaway. Alam mo, sabi namin, alam mo, kung mag-online selling ka, like Magaling, magaling. yayaman ka lalo, patok ka, dito siya marunong. Naku, knowing you, carry mo daldal yan. niya, oo. But anyway, na totoo lang, nakakatawa yung baklang yan. Bakla lang tawag namin. Hindi, saka ito, kailangan sabihin ko to, sa lahat ng mga artista, siguro, next to Ate V, si Gladys yung may karapatan talagang i-roll call ang mga kompletong pangalan ng mga kilala niyang kaibigan sa writer. Pangalan ng video. Plus, on the side, may mga side story pa, paano niya nakilala, paano niya ganyan, pati yung mga blind item. Di ba dati, dinidate mo si ganito, nakakaloka siya. Hindi, in fairness naman kay Gladys, laking showbiz. Hindi, tsaka yun na, isa pa, natutuwa ako dyan sa mag-asawa, lalo na kay Chef Christopher, kasi lahat ng niluluto nila, talagang pinapatikim, pinapakain sa atin. Hindi kagaya ng ibang, ang dami ng mga, padadalang tayo dito, mga iba-ibang version ng mga bulalo. Hindi, kasi ang dami na nating nalalaman ng mga artistang nag-chef kuno, di ba? Pero wala namang mga... Asan na? Sino ba? Hayaan mo na. Maraming nag-chef. di ba? Naku, maraming Ako nga nag-chef eh. Tapos hindi mo naman kami pinatikim ng specialty Wala nga ako mo. natutunan. Baka naman di mo magustuhan Okay, tikman. congratulations si Gladys and That's Christopher. Diner. And happy 32nd anniversary. May bago siyang teleserye sa GMA. Tom Cruise versus Crew. Oh, yes. Ito yung kasama niya, Si Vina Morales. Alam mo, feeling ko hindi siya kontrabida dito. Ito yung twist niyan. And meron Mukhang siyang mananampal, hindi siya mananampal dito. dalawang movies na ipapalabas sa Netflix. Bongga, Hindi pa niya pwedeng congratulations. i-announce. Isa lang. Yun lang. Ay, nandun ba sa Here Comes the Groom? Oo, doon siya. Meron pa lang yung palabas na sa isang streaming sa ibang bansa. Yung taray. Parang kada. Ibang talaga? streaming, hindi mga view. Yung bago na tuklasan na Attorney Jody. Yan yung may mga Pero ano yun, natuklasan. Ibig sabihin, hindi legal? bumili ng rights sa kanila. sa kanya. Okay. Kinuha. Nakita niya yung streaming niya. Okay? Alright. Yan, nagagalit na si Gracie. Hello mga kamarites! Bago po tayo bumalik sa Marites University, kung gusto niyo po laging makatanggap ng latest chismis, Pati na rin ng mga nakakaintrigang blind items at insider scoop tungkol sa lahat ng showbiz-related happenings. Huwag niyo pong kakalimutan mag-subscribe sa MU Entertainment YouTube channel. Marami man ang ating mga Marites subscribers, mas marami pa pong hindi nakasubscribe. Kaya naman, Subscribe na mga kamarites! Curious tuloy Ang dami. Alan dito. Kasalanan niyo. Ano daw ang itsura? Ang request nila, mag-guest si Alan dito at ano. pwede naman mag-guess si Alan Diones. Basta papakalanan niya yung mga blind item. Awa naman. kasi minsan sumasali sa Beauty Queen contest, kaya minsan busy siya. Hello, Alan Jones! Matangkad siya. Kaya nga Beauty Queen dati yan. Na-insecure nga sa kanya si Rufa. Nakita. Diba? Kasi ang tangkad naman ni Alan Jones. At saka long hair siya dati na gumagano. Mamaya na. Dito na tayo sa ating Chick of the Week. Ito, Daryl Yap versus MTRCB. Kanino muna to? Dalawa to, MTRCB, sinopla si Daryl Yap Pareho lang yata yan eh. review issue. Sino muna? PhD ka muna. Oo. Hindi kasi nag-post kahapon si Daryl Yap sa kanyang Facebook account. At ang post niya ay Ang yabang. mahaba. Medyo sa pinakadulo na lang nakalagay doon, our film is now being reviewed by MTRCB. Hindi ito pinalagpas ng MTRCB. Yes. At kaya ang sigaw ng MTRCB ay... Ayun na. Hindi naman nila sinabi. Pero parang gano'n na rin. Isang kasinungalingan. Yes. Parang taliwas naman kasi talaga. Okay? So, kumbaga in short, ang nangyari, nagbigay sila ng materyales. Should we say? Ganun yun? Siguro. Si Daryl. Oo, yung kanyang production. Yung kanyang production. Distributor. Pinoy Flix ang magdi-distribute. Yung Pinoy Flix, nagbigay. Pero hindi ito tinanggap pa ng MTRCB. Kasi sa mga kadahilanan. Ayan na. Okay. Ano ang mga kadahilanan? Ayan na. Wait lang, basahin natin para requirements. sure. Eto na, ayan, nakasulot. Kasi kailangan pala, kasi yung pangyayaring ito, alam naman ng lahat na naging controversial. Nagkaroon ng civil ba? And, criminal. Yung criminal, di ba? Automatic yung civil. Yun na. So, kumbaga,
alam ng ahensya ng MTRCB sa pamumuno ni Chairwoman Lala Soto na may issue, na may mga kailangan pang ayusin. So, ilan dito sa hinihingi nila, kailangan... Tatlo. Oo, binibigyan linaw ng ahensya na hindi tinanggap ng MTRCB Registration Unit ang mga materyales na isinumite ng kinatawan ng Pinoy Flix sapagkat hiningan ng MTRCB Legal Affairs Division ang nasabing distributor ng sertipiko o clearance na walang, number 1, walang nakabingbing kasong kriminal mula sa Regional Trial Court. Nakabingbing ibig sabihin ng pending nandoon. Oo, pending. Number 2, sertipiko o clearance na walang nakabinbing kasong sibil mula sa Department of Justice. Correct. At ikatlo, sertipiko o clearance na walang nakabinbing kasong administratibo mula sa Office of the City Prosecutor. Ayan. Ito ay bilang parte ng standard review process ng ahensya. Nakipag-ugnayan kahapon ng Legal Affairs Division sa distributor upang ipabatid ang mga kulang na requirements. So nakalagay dito, ginagawa ito ng MTRCB upang masiguro na ang lahat ng pelikula ay naaayon sa Presidential Decree number 1986 at sa mga patakaran nito. Binubuo ang MTRCB ng 30 board members, isang vice chairperson. Itong vice chairperson na to ay si, alam ko, ito si nakalagda na si Attorney Paulino E. Cases Jr. at isang chairperson na alam nating lahat na si Chairwoman Jorella Lala Soto. Yun na. Ayan. At ang bawat aplikasyon ay dumaraan sa isang 3 miyembrong komite. At kapag kinakailangan sa ikalawang pagsusuri na binubuo naman ng 5 miyembro. So may level ha? So, malinaw. So, after this, kumbaga, pinabubulaan na nila taliwas ang ipinost, ang gustong sa press release ni Daryl. Ni Daryl Yap, ng direktor. So, direktor ba talaga yan? Anyway, after that, sumagot si Daryl Yap, alam ko. Meron na naman siyang sagot. Sarcastic yung sagot. Kailan ba siya titigil ng pagsagot na hindi naman mga totoo? Gusto niya yan Kasi sa totoo lang, alam mo, sabi ko nga sa inyo, pag kung sakali mang maipalabas. Anyway, nakalagay din pala na hindi ibig sabihin na hindi na maipapalabas. Kumbaga, hindi mo na yan re-reviewin. Walang... Pag hindi na-review ng MTRCB, hindi naman pwede maglabas sa commercial theaters. Unless papalabas mo to sa Viva Max or ano. Pero pag na-meet nila yung requirement na hinihingi, saka palang re-reviewin. Yes, correct. Doon pala mag-uumpisa mag-review. Mismo. So, parang ang sagot niya, hindi ko na binasa yung talagang pinakasagot niya, pero parang may nabasa ako doon na parang pelikula yung pinapalang hindi ako. Parang ganon. Pero malino. Sabi ko, Kaya hindi ko na binasa. Parang ang syunga-syunga naman ang argumentong yun. Kasi binasa ko nga itong buo. Sabi ko, hindi naman talaga si Daryl Yap ang tinutukoy kung hindi yung... Tsaka hindi, ang pelikula naman ang issue talaga eh. Correct. Yun ang hinihinga na requirement yung issue, yung nakabibig sibil. Ibig sabihin, kasi mainit yung issue, may mga kaso-kaso. Tsaka yun ang nireklamo ng panig nila, bossing, yung pelikula. Nag-aaral ba to? Ganun ako, sorry. Anyway, ayun. So, tingnan natin. Siyempre, alam niyo, nagkakaroon, aminin man natin o hindi, binibigyan nila ng kulay yan. Kasi nga, dahil malaking bagay na ang chairwoman ay si Chairwoman Lala, siyempre, alam nila na si Chairwoman Lala ay pamangkin, of course, ni Bossing Vic Soto. So, may mga, pwedeng may mga pauna na, nako, unfair na, nako, baka ano. Pero ako na, hindi naman siya lang yan eh. Correct. Buong ano yan. Ayan siya. Pili ko nga, pwede ka maging sa outfit mo, pwede ka maging board member ng MTRCB. Pwede naman, diba? With your hererito na kataas. Why not? Parang bet ko yan. Diba? At bilang masipag ka sa manonood at pagre-review. Alam mo, sino pinaka-betting niya? Si Alan Jones. Ano? Sa mga ganyan. Ayan na. Next item na raw doon. Diba? 1.1K. Ay, thank you sa 1,100 live viewers. Ako ito, favorite ni Mr. Fu. Jake Cyrus, sinopre na naman ng netizen sa bagong nitong video. Ano ba yung bagong video? Ito kasi, alam niyo naman, syempre alam naman natin na mang-aawit si Jake Cyrus. So normal lamang na siya ay aawit sa kanya mga video. So ito, may sikat na singer, kilala to ni Lance. Pinapatugtog niya to si
Chapel Roan. Wow! Good Luck Babe ang pangalan nung title nung kanta. Good luck, babe. Oo. Sikat na sikat yan, di ba? Tinan mo kinakanta na ni Gracie. Si Chapel Roan. Gracie, Gen Z na Gen Z talaga eh. So si Chapel Roan ay babae. Siyempre, pag inawit ni Jake Cyrus, lalaki na yung version. Actually, maganda din mo ng boses niya pag lalaki. Actually naman, yung pagiging Jake Cyrus niya, maganda ang timbre ng boses. Nag-singer naman talaga siya. Magaling. Kaso, kaya lang, syempre, alam niyo naman, may pinanggalingan na charis, na birit. Na iba naman talaga. Na iba naman talaga. Parang Jake na siya, Oo. So, may bigote na pala eh. May mga natuwa. May mga natuwa, pero mas lamang pa rin yung talagang inokray siya ng todo-todo. Siya nagpapacheck. Pinutulan siya, di ba? Tandali mo na. Ay, Pinutulan? Ito sa puputulan. Wala naman puputulan. Oo nga pala, sorry. Ano yung puputol? Pinatanggal. Baka yung pwede pa siguro kinabitan, pero hindi naman kaya kadigan. Ginawa mo naman tomboy. Pinatanggal, di ba? Pinatanggal yung dibdib. Tapos anong... Tapos, ito nang... Meron ba dikabet? Abet? Meron na ba nagpakap? Meron naman na yata. Meron na. Suot lang yun, di ba? Sinusuot pwede, pero yung kakabitan, hindi sana lahat ng mga... Ay, naalala ko yung blind item mo. Teka Diba? muna, Yung parang history. fake. Nagkabit siya. Wala pang ikinabet? Wala pa yata, wala pa. Pwede yung... Wala pa, Parang wala pa toy yata. pwede. Yung talaga yung topic. Sure ka, wala pa talaga. Pwede sure Sige na, i-correct nyo nga po kami. Gala kami. Diba sa Nalilito na rin ako eh. technology, sa science. Iba yun. Hindi namin alam Nerve yan. Nalilito na rin kasi ako kung... Yung alam ko pag sa Pwede kasi pinuputol yun, pero yung magkabit, yung lalaki kasi pwedeng lagyan. Di ba? puputulin. Alisin. Tapos papalitan. Yung sa babae hindi pwede. Kayo naman, pinalayot nyo pa. Pero merong toy na pwedeng isuot, pero tatanggalin mo yun kapag tapos na yung activity. Kaya kagaya ng blind item mo, di ba? So anyway, back to item na doon. Hindi, discuss natin yan, Gracie. Mahalagang balita yan. Discussion. Hindi tayo ito clinical show. Kasama na yan, paminsan-minsan. But anyway, yun na nga. So, Ang blind item lang yun. Ang dami pa din talagang hindi nakaka-appreciate ng Ginagawa. gustong gawin ni Jake Hindi Cyrus. makamove on talaga kay... Aminin naman natin, maganda naman yung boses niya as Jake Cyrus. Yeah, It's just agree. that nami-miss natin o talagang bilib tayo dun sa boses ni Charis at Correct. maraming nanghihinayang. To the point na yung iba, yung panghihinayang, ginagawa na talagang pang-o-okray to the highest level. Nakawawa naman Grabe naman sila. Jake Cyrus. Kasi I'm sure naman si Jake Cyrus, hindi naman siya magaganyan kung hindi niya yan gusto. So sana, kung hindi nyo masuportahan, huwag nyo na lang siyang yun masyado. Nakakahinayang talaga. Mabait naman si Charis to Jake. Mabait naman siya. Yes. Pero bakit nga parang siya yung sa mga nag-out or naging parang Nagkaroon ng medyo transition. naging parang harsh Oo. yung pag-accept ng masyadong harsh. Hindi tinatanggap in parang general, ganon. yeah. Or kasi hindi mo naman pwedeng sabihin na sabi kasi nila dati, mas hindi acceptable pag yung babae tomboy, ganon. Then, yung lalaki, Na naging bading. di ba? Kasi nga, maraming platforms, parang ganon. Pero bakit naman si Aiza, parang tinanggap naman, di ba? Ang problema. Pero kasi ang comparison nila kay Aiza, si Aiza kasi, kung ano yung boses niya, Hindi niya binago. Hindi niya binago. Hindi Bagay. siya nagpaano. Totoo. Pero si Jake talaga, na talaga, from Charis, alam naman natin, Sobrang sobrang Alam mo na. 180 degrees. Parang may counterpart siya sa male. Si Ned. Si Bibi Gandang Hari. As we all know, kahit na, sige, papunta-punta si Bibi dito. Hindi rin pero siya- hindi natin masasabi na talagang Accepted siya. he or she's fully She. accepted. Oo nga. Ano ba yung Bibi? naman. Alam mo, tingin ko, dahil si Rustom dati, kasi dati Gwapo nakita yun, kasi siguro sila, Oo, naalagaan. like si Ako Rustom, rin. nakita mo, leading man, gwapo, asawa ni Carmina. Nag-action before. din. Nag-action din. Oo. Tapos biglang, parang Diba? ano nangyari kasi siguro, parang, gusto mo mangyari, tanggapin nyo na ako, ito na yung bago. Publiko, tanggapin. Siguro parang ganun din. Sayang. Binubuko pa rin naman dati yan. Charis to Jake. Galing yan, ha?
Binubuk mo? Oo, the actor. Okay. Iba yung ano ko. Oo. Yun na. Hindi, nakakapanginayang lang din kasi si JC. Kasi sumikat kasi siya global, international. Ang laki ng kinikita niya in dollars. Tapos lahat ng mga matataas na tao sa Hollywood, sa ano, bilib sa kanya. Saka standing ovation lahat ng mga performance niya. So siguro yun yung isa sa mga factors kung bakit hindi nakaka-move on din ng mga gaya ko. Gaya ko daw, kasi pag pinapanood ko pa siya as Charis, nanggigigil pa rin ako sa husay. Actually, minsan ako pinapanood ko sa YouTube yung mga performance ni David Foster. Tsaka hindi, kasi, ito lang ang observation ko, kasi yung boses niya ngayon, marami ng kapare. Yes. Hindi, kumbaga, pwede na siyang kapareho ng ibang mga balladeer, ng mga ano. Unlike nung Charis, nag-iisa siya doon. Although may mga Regine Velasquez, may mga, pero meron siyang ibang atake. Exactly. Kaya siguro, sana hindi na lang niya binago. Pwede naman siya mag-practice ng para ano niya yung personal niya talaga. Hindi makukumpleto yung pagkalalaki niya, no? Ay. Alam mo, kung nanonood si Jake Silo. Jake, guess na sa amin. Hindi niya gusto itong topic natin. Ano pakialam nyo? Mahal ka namin, Jake. Ito naman. Ito, mga kamarites. Jaren Garcia, PBB alumnus, bagong bashing victim. Diba? Ito na naman, kaklaruhin natin to kasi nung pinag-usapan natin, nag-viral pala tayo yung Fiang episode natin. Nag-viral pala tayo. Dami nag-repost at yung pinag-uusapan. Lilinawin muna natin kasi ang sinasabi naman natin doon na naging opinion natin na sana, maliwanag sa ating lahat, diba? Pag mag-i-interview ka as a host, kahit man lang sinabi natin na mag-research man lang o kaya nabigyan ka man lang ng konting info tungkol doon sa mga i-interview. Or magtanong ka doon kung hindi ka nabigyan. Oo, di ba? Pero yung nakita ko naman na nag-viral, pabor naman sa atin. Meron bang nega? Ay, puro nega nga nakita ko. Ay, hindi positive yung nakita ko. Hindi ako. Ang dami. Nag-viral nga tayo sa Facebook, sa TikTok. Yung mga Naku, parang kinukot lang tayo dito. Tapos tinitira tayo. Kayo kasi ganito. Tinitira tayo? Oo, sabi niya puro kasi mga lalaki lang ang alam nyo. Puro mga bakla. May mga ganon. Hindi ko alam yun. Anyway, this time, si ikaw lang yun. Baka naman. Eto, sige na. Si Jaren Garcia na naman ang latest victim. Although maintindihan ko itong Jaren. Kasi ito si Jaren, ganda. Siya yung singer. Ay, gwapo. Ayan. Laking London yan. Nagsumali na rin niya sa The Voice sa Amerika na sa Amerika ba? Or basta dun sa London. Sa England siguro. Whatever. So sinalang siya para maging guest Star Patroller. Di ba sa TV Patrol, naglalagay sila ng mga artistang yung segment ng so sinalang siya doon. Ang item na pala na pinareport sa kanya, yung last night nung kay Tita Gloria Romero. Bakit naman binigay sa kanya? Yun ang naibigay sa kanya. Although sabi naman nung kausap ko sa TV Patrol, na-practice naman daw, na-rehearse. Kaya lang siguro sa sobrang nervyos siguro. Or bakit? Nagkamali siya? Bulol ang lolo mo. Hindi niya ma-pronounce ng maayos yung dinideliver niya, yung pag ano niya ng mga pangalan ng mga artista, mali-mali. So binash siya ng todo-todo kasi parang naging dating daw, parang disrespectful daw yung segment na yun dun sa isang icon ng showbiz. Kasi siyempre pag nababalita ka, patay. May video daw nito. Yeah, may video. Panoorin natin. Wala na naman ayusin nyo ha. Ang gwapo niya in first. Magaling singer yan, magaling kumanta. Yumaong movie icon na si Gloria Romero bago ang kanyang huling lamay ngayong Martes ng gabi. Malungkot ang veteranang aktres na si Daisy Romualdez sa pagpanaw ng kaniyang malapit na kaibigan at movie icon. Ayon kay Daisy, naging close sila ni Gloria nang pumasok siya sa film production company na Sampaguita. Hindi naman malilimutan ni Cherry Pie, Picache at Sharon Cuneta ang kabutihang loob ni Gloria lalo noong makatrabaho nila ang aktres. Ano iniisip ng TV Patrol? Ba't nila binigay din sa Yun. Kasi diba, ang dami naman daw mga... Kawawa yung bata. Kasi, una-una, hindi pa siya magaling magtagalog. Obvious naman, Islam. Tapos, pangalawa, yun nga, yung ganung klaseng segment pa yung binigay na lahat. Seryoso dapat. Seryoso. Tapos, maramdaman man lang yung pagdadalamhati. Veteran na anchors ang Patrol. Ba't di binigay? Ano ba yan? Ba't TV Patrol Express? Ano ba ibig sabihin? Mga bagong artista, yung mga artista na sinasalang nila. Siguro sana yung ano na lang. Star Patroller ang tawag.
kaya dapat Bakit sana si ano na lang, Gretchen Puli. O kaya si Bini Joanna ng Bini. Tama na ako. Yung magaling salita. news anchor din. Yun nga sinasabi ng tinatanong, ang dami na ma-available na mga baguhang artista kung gusto nilang i-ano doon, na dapat tinitrain muna. But the thing is, yung nakausap ko, sabi, during the rehearsal, okay naman daw. Baka nga lang doon. Di, tsaka alam mo, yung ganong klaseng balita, di ba syempre baguhan siya, tsaka hindi niya nga kilala yung mga binabasa niya. Detached siya doon sa pagbabalita. Wala tuloy siyang feeling. Ano mang emosyon. Pero kung yung mga veteran anchors ng Patrol yun, kahit hindi taga-showbiz, mararamdaman mo na mahalaga yung storya. Siguro, ang may pagkakamali dito, yung newsfeed, yung storya na ginamit para dun sa TV Patrol Express. Sana sa iba na lang nila. Yeah, yun din ang opinion ng lahat. Kasi tanda sa kung PBB lang yan na launching, mga ganyan na masaya, na naging part ba siya ng PBB? Yes! Yung mga ganon. Baka mas meron pang emosyon kapag yun ang binasa niya dahil galing siya doon. Well, ito na nga sinatanong, Kuya, ano na ba talaga? Lalo ngayon may collab na ang GMA7 at ang ABS tungkol dyan. At inanunsyo na nga, kausap na sino to sa si Iya Villania. Kung kailan ba mga anak, buntis na naman. Hindi ba Panglima na ata. Panglima na diba? Sabi niya, hintayin lang daw mapanganak siya dahil mukhang makakasama siya doon sa mga magiging regular host. That's good. Host. Okay naman. Although hindi pa kinukumpirma, pero posible. Pero ito nabalitaan ko. Ano? Si Junardo daw, ini-invite maging housemate. Ay, di ba? Nasabi na natin last time. Parang sa ating daw apat, parang si June daw yung napipisil. Ating apat naman talaga, parang si June. First day, last day na siya doon. Magandang ipasok sa PBB. So, magpo-voluntary exit agad. Pero lalagyan daw ng mga number ngayon parang Squid Game. Ay! 4, 5, 6. Alam mo, anak ko sa kanya yung bidang aktor doon. Sino? Yung sa si 4, 5, 6? Sa 1. Grabe ka naman, matanda naman sobra yun. Nagka-issue yun. Kaya hindi na naibalik. Naku, June, magkaka-issue. Next, tignan na. Mga reseta po. Dylan Minor, sinibak na sa bagong season ng youth series ng GMA na Maka. Asan yung kasi di ba wala na siya? Binili na yung kontrata niya. Sorry parang wala sa kamalayan ko. Kahit si Jaren wala, tsaka si Dylan. Si Dylan Minor. Dito nagsimula di ba? Sa GMA yan, sa Maka. Sa Maka nandun tayo, di ba? Ano niya? GMA siya dati. Di ba nag-reside yan? Si Dylan, pinapartner na siya kay Zephanie. Yes. Tapos wala na siya sa GMA, TV5 na. Wala na. Bigyan na siya ng kontrata ng TV5. Hindi siya kasama niya, tinanong ko yan. Di ba may line item niya yan? Bakit wala na? Ha? Grabe si Rose! Without batting an eyelash! Napagano'n ako. Iba yun! Hindi namin kilala yan. Tsaka ito sila without batting an eyelash. Tapos sabi ko talaga, actually, parang narinig ko nga lang sa inyo. Out of context ka na. Ang galing-galing nila. Galing kay Alan Jones yan. Grabe kayo kay Alan. Alam niyo, in all fairness to Alan, ha? Oy, mabait yun. Akala tuloy ng mga viewers, si Alan ang source ng mga DI lives. Yung isa lang! Minsan. Grabe Pag kayo. wala na kami ma-blind item. Maniniso si Alan Jones. Correct. Ang mahal ni Alan yung blind item na kung saan siya pinangalanan, ha? Correct. Ha? Mahal niya Alan yun. Oo nga, pero binilay item ko. Oo pa. Pero mahal niya yun. So anyway, sa report ka. So wala na siya. Sino ang pumalit sa kanya? Hindi, mga yan na. May ito na itong mga si Marco Masa. Si Ashley Rivera. Si Chuchu. Hindi mo memorize yung mga ano. Bakit walang ano? Walang pangalan sa ilalim. Wala yung pinaan lang yan. Basta paano lang yun. Kaya mo. Although maganda naman ang nabalitaan natin ng mga projects na binibigay dito kay Dylan sa TV. In fairness. May nag-comment nga kayo sa G's namin. Ba't biglang parang sumisikat o pinasisikat? Kasi sigat ka talaga, potential. Diba? Tapos athlete. Controversial. Alam mo, nakakaano ka. Ano ko sa mga reaction mo. Ang daming athlete. Ang daming may potential. Alam mo, ito si Ambet, pwede maging artista. Oo, magaling. Kaya, nakita ko yung acting niya kanina. Ang galing. Ang galing, arte-arte. Tapos ang galing umarte. Ano mo? Ang galing umarte ni Ambet. Ayoko na nga, sige na.
susunod na awards natin, acting awards ha. Pero ito yung totoo ha. Medyo marami nga nagtataka. Kahit sa mga kasamahan natin sa panulat, nagtataka din sila bakit parang biglang boom. Oo, ganon. Parang may mga publicity, may mga Sino manager ni Ngayon, Stages. Carlo Orosa. Yes, sa Odi Mora. Doon niya alam mo Pero, na. ayun na nga. Pagpirma doon sa TV5. Doon na sila na yung Kasi di ba si Odi Hemora dati naging TV5 yan parang sa talent center. Kung singer dati yan, alam mo ba? Oo, si Odi. Theater Si Carlo. Tsaka si Carlo din. Yeah. Yun lang, tama na. Enough, okay? Galing ni Ambit, alam mo. Ang galing ni Ambit mag-gano, no? Ito mga meron ka pang assignment. Meron pa ba? May assignment pa siya? Ito mga Martes, Kalista. May nahanap. Stronger at 4. Teka lang, wait lang. May assignment nga siya, naalala ko na. Wag na. Ito nga itong Kalista. assignment niya? Ang inspirasyon niya po ay ang grupong Bini, PhD. Kasi ni-launch ang EP. Ito ang kauna-unahang extended play ng grupong, ng girl group na Kalista. Siyempre, known nyo to dahil ni-launch na sila dati. Isang bonggang-bonggang launching sa Araneta Coliseum pa and all. Pero ngayon kasi, from 6 members, trimmed down to 4 na sila. Si Dane, si Elle, si Anne, at saka si Dane, Elle, Anne. Ang galing. Dito, PhD, 8 sila dito. Denise, 8 sila dito. Hindi, 6 lang talaga sila. Bakit dyan 4? Ang 4 na yun ang title ng kanilang EP form na kasi nga 4 na sila. Siguro to highlight them. Rhythm yata. Unique rhythm. Unique rhythm. Tama, nabasa ko. Ang isa sa... Meron namang reason. Okay naman. Okay pa sila. Yung una nawala, talagang gusto niya munang... Kumaga, ayaw na niya. Focus na siguro siya sa... hindi na performing. Tapos yung pangalawa, si Olive, kinuha na ng sparkle kasi talaga. Parang gusto ni Mr. M talaga na i-develop talaga as an actress. Kasi maganda. At si Olive din mismo, parang yun ang gusto niyang career path. So, anyway, nilaunch nga sila ulit with their new EP. Ang Kalista is under Merlion Entertainment. Ang kanilang mga main track ngayon, alas 12, LMK, Let Me Know, Bongga Kaday, Oops, My Bad. Actually, itong Bongga Kaday... Bongga Kaday, hindi yan yung Bongga Kaday. Yun. Okay. So, nabili ng Merlion to para sa kanilang, isa sa mga track ng kanilang EP. Pero may chika nga dito kasi binili to sa Viva. Di ba? Dahil hotdog ang original na kumanta nito. Yes. Then, biglang naglabas ang Viva ng girl group. At ito ang kanilang single. Ayan ba? Kaya kung tingnan mo, merong actually, may conflict. May conflict. Hindi lang miscommunication. Pero parang hinayaan na lang din. Hindi naman magawa. Ayan na. Hindi naman yata masyado sa Viva sa girl group Masano sila kay Pero nakita mo, di ba? Ang ganda ng kanilang version ng Bongga Kaday. Sexy nila, ha? Saka hindi. Bukod magaganda, mula ang laki ng improvement nila. Hello, Maristel Fernandez. Isa siya yung talent manager talaga ng Merlion Entertainment. Anyway, paano pumasok ang Bini? Kasi nandun din yung mga iba-ibang fans ng mga P-pop, no? So, may nagtanong. Ikaw ba din na nagtanong? May nagtanong kasi. Yes. Inako lang kung di ba sila na-insecure. Tuloy mo. Sa ibang P-pop group. Especially sa Bini na dapat nauna kayo sa kanila. Tapos sila tong maalagwa. Pero ang totoo naman. Nauna talaga ang kalista na nilo. Matagal na nga daw, sabi sa mga comment. So, ano yung sinagot? Hindi, sabi niya, hindi naman po kami na-insecure. Natutuwanan po kami kasi nakikilala yung P-pop girl group P-pop in general. Sa bayan natin. Kasi nga, advocacy rin nilang mapalagana pang OPM sa ibang bansa. Yeah. Ayun, and may I add also, kumbaga happy sila talaga sa Bini kasi na-inspire sila talaga lalo ng success ng Bini. Nakita ko rin naman, parang ang saya nila na yung P-pop natin ngayon, medyo maingay siya ngayon ang P-pop. Ibigay na natin, malaki talaga ang contribution dito ng Bini and even the SB19. SB19. Diba? So,
Kumbaga, ang dami palang P-pop. Di lang natin alam. Oo, madami. Magaling yung Rivera doon na si Jello. Magaling yung comedy. Yun na naman. Dami nila. So sana nga magkaroon din sila ng puwang. Katulad ng mga K-pop na kilala. Anyway, good luck sa Kalista. Promise. Guess down natin sila. Okay, i-guess natin sila. Napakagaling nila ngayon. Ang laki talaga ng sobrang improvement, kumbaga. Yes, and your wishes are command. Okay! Because you're a friend, Sean. You're a friend. Is he? Since when? Kaya talaga? Dahil dyan, Amber, may tumatawag sa iyo. Yes, dahil dyan mga kamarites, nais po namin kayong imbitahin na sumali sa ating Facebook community group. Nakapina po ang link sa ating live chat ngayon at pwede na kayong sumali dyan. Huwag nyo rin pong kalilimutang mag-like, share at subscribe sa ating YouTube channel. Okay mga Marites, maraming salamat po dito sa ating mga ichinika namin sa inyo na marami, di ba? Oo, si Bimbam, nangiintriga si Bimbam. Oo, di ba? Yan po mga Marites sa ating isang linggong Chismis! Susunod na po ang The Who, alam na.